Hello po, follow up dun sa mga nauna kong mga videos, January 8, 2026, nakita ko na yung new content posting limits for non-interactive content na effective sa January 19. So, pakibasa po yun and then paklik po yung click here to learn more. Tapos po pakibasa, ilalagay ko po rito yung kung paano kayo makakarating doon, okay? So, binabasa ko po itong ating TikTok Shop Content Posting Limit, CPL. So, according sa description, a TikTok Shop Content Posting Limit or CPL limits the number of shoppable videos or live streams you can publish within a set period. Depending on the violations, the posting limit may apply to videos, live streams, or both. So, parang ang mangyayari, kunyari nag-post kayo ng mga non-interactive videos na may mga bug. So, kapag yun ang mga ginawa nyo, magkakaroon kayo ng limit. So, nakalagay dito, a video posting limit will be applied if you publish 5 or more non-interactive videos in the past 7 days. Kunyari nag-post kayo ng 5 tapos mas maraming videos tapos lahat sila non-interactive or low quality. Kunyari, pinakita nyo lang puro kamay nyo tapos puro still photo, ganon. Ang mangyayari daw, may example dito. Kunyari nagkaroon ka ng violation dahil ginawa mo yon, nag-post ka ng 5 or more non-interactive videos in the last 7 days. Kunyari, bibigyan ka ng posting limit period, for example, March 1 to March 7. So, 7 days yun. Within those 7 days, makakapost ka pa ng 7 TikTok Shop videos na may bag. Pero after nun, wala nang bag yung mga susunod na ipopost mong videos within those posting limit period. So, pero kung ako sa inyo, kapag dun pa lang sa binigyan na kayo ng violation, huwag na muna kayong mag-post ng may bag. Huwag nyo na natin i-trigger yung system na tignan pa yung account mo, 'di ba? Kasi nga binigyan ka na nga ng posting limit tapos push pa. So, ang mangyayari dito, lahat ng videos natin, guys, dapat interactive siya. Dapat hindi siya low quality para hindi tayo mabigyan ng violations. Tapos hindi tayo magkaroon ng posting limit. So, bawal na rito yung isang bagsakan na tandaan natin nagpa-power posting karamihan sa atin kasi nga more videos, more benta, parang ganun. Kahit na yung totoo minsan madalian na yung trabaho, hindi na siya pwede ngayon. Kasi nga, technically, we are content creator, di ba? So, paano mo maa-avoid yung content limit? Ang nakalagay dito, focus on creating product-focused content that clearly helps viewers understand what you're promoting. So, dapat, yung video mo, kung may yellow bag yan, naiintindihan ng customer na una, binibenta mo siya, 'di ba? Pino-promote mo siya. So yung mismong product dapat hawak mo, 'di ba? So make sure most of your content clearly features the product. Show the product on screen and explain it as you present it. Siguro itong stay present and interactive with viewers in real time, pang live stream to. Demonstrate product features using different angles or close-ups. Avoid relying on non-interactive or repetitive formats. For example, avoid using still images or text-only slides. Do not rely on rotating display to introduce your product. Avoid looping or repeating the same visuals without meaningful interaction. So guys, bawal na dito yung duet kayo, yung manggagrab ka lang ng video ng iba, tapos lalagyan mo ng mukha mo, 'di ba? Tapos, ano pa ba? Kung magbi-videos kayo, lagyan nyo ng different angle. Kunyari, sa kaliwa, sa kanan, sa taas, ganun. Unboxing. Tapos, syempre, pinaka-importante, explain nyo yung benefits din ng produkto, 'di ba? Bakit bibili ng customer 'yon? Kasi talaga para sa akin ang pinaka-effective is
Minsan may mga bagay talaga na product na kaya yung visual hook. Kunwari yung mga alahas, 'di ba? Yung mga lipstick, yan kaya ng visual hook yan. Pero yung iba kasi talaga minsan kailangan ma-explain para saan ba 'to. So, kung ako sa inyo, mag-focus kayo dun sa benefits. Tapos yung benefits dapat hindi siya over promising, hindi siya misleading, hindi siya fraud. Ha, tandaan nyo rin 'yan ha.